Okay, so ang next topic natin is slab design, no? So, ganun ulit. So, punta tayo ng click natin to, RCDC. Accept. Yan natin ng ano lang, PC3 slab S JLC. Sign code NSCP and slab. Tapos sa ito na lang ulit 9. Level 9 ang aking i-design or yung roof deck. Okay? So, ang una nating i-check dito ay yung slab opening, no? So, kunwari itong framing na to is open ito saka ito. Ito magkabilang dulo. Yan. So, sa default, makikita nyo na lahat siya ay may slab no? So, actually two-way slab siya, no? So, kumaga dito pala, kaya na niyang i-decide kung kaya niyang i-design kung ito ay magiging two-way or one-way. So, para maging one-way slab, so kailangan yung longer side niya, yung ratio ng longer side niya at ng shorter span ay 2, no? Or more than 2. So, dito, kita naman na halos square siya, no? So, malamang sa malamang, two-way lahat to. Okay? So, para maging one-way to, so, yung iba, ginagawa, nilagyan ng intermediate beams, no? So, para yung slab nila is i-design nila as one-way slab, no? So, this time, so, naka two-way muna siya. So, dito, assume muna natin itong dalawang corners na to ay butas. Kumaga ito yung pinaka hagdan, no? So gagawin natin is select lang natin, then ito yung is cut out. So select natin true. Ayan, so makita nyo butas na siya. So same din dito. So gawin natin itong true. Ayan. So open na siya. Next, pag na-set na yung mga cutout ng slab, ang next natin gagawin ay yung kanyang properties, yung design data niya. Okay. So, ito. No? So, yung kanyang yung kanyang self weight ay hindi natin isasama sa kanyang imposed load. So automatic na mako-compute ni RCDC, no. So dito ang ano lang natin is yung computed natin na dead load, no. So ano ba yung mga dead load na yon? So kumbaga yung mga kunyari yung ating mga kisame, tiles, kunyari ita-tiles natin to topping. So yung lahat ng idadagdag natin after niyang mabuhusan, no, yung slab. So kasi ang kukumputin lang nito yung original na thickness ng slab. Pero yung mga ikakarga sa kanya after ng kanyang buhos, so yun yung magsisilbing dead load niya, no. So dito mag-assume muna tayo na kanyang superimposed dead load ay 2.58, no. Yan. Tapos pagdating naman sa live load, so nasa NSCP naman 'yon, no? So NSCP live load. Live load ba ako dito? Ito. So ayan. So kapag normal lang, sana ba dito ang residential? Basic floor 1.9, external balconies. Ayan, roof decks, same area as the occupancy. So, same area as the occupancy daw. So, ang occupancy nito ay assume natin na residential lang siya.
Sa mga tuwid, ang gagamitin nating roof deck ay pang residential, which is 1.9. Ayan. So 1.9 ang live load. So depende sa ano no, sa usage nung floor, no. So dito sa example natin is residential lang siya. So 1.9. Next, pagdating sa thickness, so usually naman yan is 100. Ayan. Tapos itong top of slab, so ito yung pinaka ano niya, no. Kumbaga kanyang offset. So hindi na natin babaguhin yan. 100 na lang yan. Tapos ano pa? So syempre copy na lang natin to. Kaso naka-true dito, no. So okay lang naman, naka-cut out naman siya. So ito yung cut out, yung true. Ayan. So tingin ko hindi naman maapektuhan yung ano niya. Kahit lagyan natin siya ng loading kasi butas naman siya. Ayan. Ayan. So after malagyan siya ng parameters, yung mga values na yan, so ang next natin gagawin ay setting. Punta tayo ng setting, then design parameters. Ayan. So select natin ang syempre yung concrete grade natin. So i-same lang natin sa beams and columns, C28. Tapos ang steel grade natin ay so medyo babaan lang natin dito. Gamitin natin yung 10mm. So para kung nagpa-deliver kayo, so lahat ng 10mm, 12mm ay grade 33 lang, no. So ito muna i-assume natin. Yan. Tapos next is ang pabaguhin pa natin dito ay ayan. So wala na, no. So ayan lang. So nakaset na kasi siya. Then okay lang natin. So ito lang binago natin, yung material properties. Okay. Ay teka, ano bang ilagay kong ano? Rebar. Ito, naka-prepared rebar pala. Naka 10 naman. So okay na siya. Yan. So after nun, so design agad. Auto design. Parang di tayo naggana ng ano. Wala siya nung ano. Wala siya ng load combi. Factors affecting continuity have been changed or some slab. Do you want to reevaluate continuity? Yes. So ito kasi naglagay tayo ng butas, no. Ayan. So yan na. So pasado naman lahat. So kinaya ng 4 inches na thickness ng slab. Ayan. So green lahat. So goods na siya. Okay. So ayan na yung bakal niya. Binakalan niya na. Okay. Next. So dahil meron na tayo niya, next na natin is syempre ay report. So select natin si text schedule. Do you want to group? So yes, group muna daw natin. So at least nagtatanong siya, no. Ayan. So ito naka-group na yung mga similar, no. Ayan. So ito naman yung slab, no. So ito yung slab schedule. Ayan. So nandiyan na yung bakal niya. Ayan. So kompleto na, no. Wala ka nang iintindihan, no. So syempre save muna natin to para ma-save natin to as slab schedule or schedule of slab, no. Yan, save. So ito magagamit natin sa ating structural drawings. Okay. Next, rebar. So punta tayo ng report and ano ba to? In plan detailing. Ayan. So ito naman yung pinaka parang actual ano niya, no, layout. Okay, so
more on ang gagamit na nito ay yung sa site, no, yung rebar engineer na. So para meron siyang guide nung actual na layout, no, nung beam schedule, yung mga bakal. So pwede nating save yan. Reinforcement layout. So lagay na natin slab rebar. Ayan. So usually ito hindi naman to pinapakita na sa structural drawing, no. Ayan. Next, producing slab section. So saan siya makikita? So sa report pa rin. So ito, slab section. So select lang natin 'yan. At ang lalabas ay so number of slab. So gawin natin siguro 3. Ayan. Tapos lagyan natin ng section mark. So X, kumbaga parang ano siya, typical, no? Typical slab section. So X lang natin. Tapos standard cutout drawing, then draw. Ayun lang, no? So kailangan natin lagyan ng ano dito, value. So S2. So kailangan nata isang magkakasama to. S2, S3, S4. Ayan. So left support. So ito yung iano natin eh, no? So dapat siguro 4 na para itong 4. So gawin na natin 4. Ayan. So ito yun na 1, 2, 3, 4. So siya si S1, S2, S3, S4, and S5. Ayan. So itong 4. 1, 2, 3, 4. Tapos ang left support niya ay sino ba to? So B 33, 35, B33, 36, B36, B35, yan. Tapos ito ay yung ano pala to, no, yung thickness. So ano ba ginamit natin doon? 300 and 500. So 300 by, teka, right pala to. So ito si B 37, 38, B39. Tapos ito ay 300 by 500. Actually drawing lang naman to, no? Ayan. So ito gagawin natin. So ang left support niya ay B39. Ayaw niya, isa lang ang pwede niya panlagyan, no? Ay pwede naman to. Bakit ito ayaw niya? Hindi siya nalalagyan. Ito lang pwede niya lagyan. Support B40, S3, ito yun eh, B41, 300 by 500. Ba't kaya ganun? Ito ayaw, ito lang meron. So B41, so ito ay B45, 300 and 500. Last one is B49, 300 by 500. Ayan, so draw na lang natin. Ayan, so actually ano yun eh, kumbaga pang ano lang to, yung pang typical slab section, no? So pwede mong i-adjust yung ano para ipakita niya yung ano, ayan o, ito 300 by ano, para mas makatotohanan siya sa
sa drawing. So ayan. So nandito na, kumbaga ito na yung typical stub section. Ayan. So pinapakita yung paano siya binakalan. Ayan. Okay, so syempre ito ay sinasama rin to sa structural drawing. So pwede natin itong i-save. So lagyan na natin slab section, or actually ito yung typical slab section or slab elevation. Save. Next. Design calculation. So select lang natin yan. Tapos syempre pili lang tayo isa. For ano lang, purpose lang na makita natin kung paano itsura ng report niya. So ayan. So may click lang, 2 pages lang. So save lang natin. Slab calcs. Ayan. Next. Sunod natin ay report or bill of materials. So bill of materials. Ayan, so rate natin ng ano is 5,000. F27 is 50 per kilo. So ano pa tong shuttering 100. Ayan, plan area 75. Okay lang natin. Oh, wala, nahirapan siya mag-compute. Oh, nawala nga siya. Nawala ang bill of materials niya. Hindi ko pala na-select to. So 5,000, 50, 75, so ito 100. Then okay. Ayun. So hindi ko pala na-check yung BOQ kaya wala siyang ano. So ayan. So 345,000 daw ang slab. So matatawanan 'yon. So laruin niyo na lang ito, no. Consumption ito 131 kg per. So meron na siyang estimate, no. Ayan. Okay. So yun lang, no, ang sa slab. So medyo madali lang siya, no. Okay? So thank you.